Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumainyoin. Minamahal tayo ng Diyos at bahagi ng kanyang pagmamahal ang pagprotekta sa atin. Kaya ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang mga batas, hindi upang pahirapan tayo, bagkus upang proteksyonan, kalingain at gabayan, dahil minamahal na tayo. Sa mga pagkakataong tayo ay sumuway, magbalik tayo ngayon sa pag-ibig ng Diyos. Aminin natin at hingin ng kapatawaran ang ating pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong 40 araw na paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong salita, pagkaloob mong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao, upang kami iyong laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupang ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa
ang may tuntuning kasing inam na mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon. Ngunit kaiingat kayo. Ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng inyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya'y naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunin at mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay walang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, amin ang hanggang papuri. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, amin ang hanggang Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan niyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalit-litang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kalit-litang bahagi nito at magturo ng ngayon sa mga tao ay bibiling na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Minamahal ka ng Diyos. Na kapag minamahal mo ang isang tao, hindi mo lamang ibibigay lahat ng kinakailangan niya, gagabayan mo din siya, poproteksyonan mo rin siya. Gusto mo lumaki siya ng maayos. Ang balang araw gusto mo siya ay mag-mature at matutong tumayo sa sariling mga paa. Minamahal ka ng Diyos, kung kaya't ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang mga utos. Hindi upang pahirapan o kaya pabigatin ang buhay, bagkus actually para mas pagaanin, para proteksyonan, para ilayo tayo sa masama. Parang magulang po natin, di po ba? May mga pagkakataon, pagbabawalan tayo ng ating magulang, huwag kang tatawid yan. Bakit? Kasi nga mapanganib eh. Baka masagasaan ka. Pero eventually, pag tagal-tagal, anong sasabihin ng magulang? Pwede kang tumawid pero tuturuan kita.
Bago ka tumawid, tumingin ka muna, kaliwa, kanan, tingin ka sa buong paligid, tingnan mo mabuti. Kung palagay mo wala namang sasakyan, ayun, pwede. Pero maingat pa rin, ano po, habang lumalaki, nandiyan yung mga pagbabawal, nandiyan yung mga utos, hindi para pahirapan, bagkus para proteksyonan. Bakit? Kasi minamahal tayo. May mga utos, minsan baka sabihin natin, ay, utos, mahirap. Utos, mahirap sundin. May mga rules, may mga regulations. Ano ba yan? Pabigat yan. Opo, may mga pagkakataon parang mahirap sundin ang utos. Kahit alam po natin na ito ay makabubuti. Alam natin ito ay para sa maturity. Alam natin ito ay para sa ikalalago. Minsan iniisip natin, Lord, ba't kailangan pong mahirapan? Alam ko po, tatatag ako. Kaya alam, ba't ba may hirap pa? Lord, ba't kailangan pang may problema? Alam ko po, sasamahan niyo ako sa pag-solve ng mga problema na ito. Pero pwede bang wala na lang problema? Ngayon po ginagawa yung building ng Veritas. Baka sabihin, ba't ba ginagawa pa? Nalipat tuloy kami dito. Maganda po rito. Ano ba tawag dito? Transmitter site. Apakaganda po ng view dito. Talagang makapagninilay ka. Pero baka yan iisip, ba't ba hindi pwedeng doon na lang sa dati? Ba't lumilipat? Pero may natututunan, may bagong karanasan, may maganda pa rin nangyayari. Pero merong hirap, merong sakripisyo. Mahirap magdasal. Mahirap mag-ayuno. Mahirap maglimos. Ito yung mga pinagagawa sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Mahirap daan ng krus. Mahirap dumalaw sa mga may sakit. Yan po kasi ginagawa namin ngayon. Daan ng krus, biaticum, o kaya pagdalaw sa mga may sakit, sa lahat ng mga may sakit sa parokya, lalo na hindi makapunta sa simbahan. Mahirap. May mga pinuntahan kaming nakakulong, may mga pupuntahan kaming mga ampunan. Mahirap. Pero dapat gawin. Kaysa bawasan ang gagawin. Sinasabi po sa atin, tinuturo sa atin ni Jesus, paano nga ba niya nagawa na sumunod sa Ama kahit mahirap? Ikaw, mahirap magtrabaho, mahirap mag-aral, mahirap ang sitwasyon sa pamilya. Paano mo gagawin? Katulad ng ginawa ni Jesus. Paano niya nagawang pasanin ang krus? Paano niya nagawang sumunod sa Ama? Hindi binawasan ang gawain. Minsan ganun yung nasa isip natin. Pwede bang bawasan yung tasking? Pwede bang bawasan yung ginagawa? Pwede bang pagaanin yung bawasan yung schedule para gumaan? Pero ang paraan ay hindi yung pagbawas ng gawain. Kasi kailangan Kailangan yung mga ginagawa natin. Mahalaga yung mga ginagawa. Yung mga hindi mahalaga yun, tanggalin mo. Pero yung mga matitira, mahirap pa rin Hindi mo pwedeng tanggalin. Huwag mong babawasan ang gawain. Anong gagawin mo? Dagdagan mo ang pagmamahal. Dagdagan mo ang pagmamahal. Nahihirapan ka ba sa asawa mo? Dagdagan mo ang pagmamahal. Nahihirapan ka ba? Ayan. Dagdagan mo ang pagmamahal. May asawa ka naman, girlfriend. Ayan. Dagdagan mo ang pagmamahal. Nahihirapan ka ba sa mga magulang mo kasi may matanda na, may sakit, dinadala mo sa ospital, minsan di malaman kung anong gagawin. Dagdagan mo yung pagmamahal. Magagawa mong makapagpatuloy. Umunawa, magsakripisyo. Nakakapagod ba sa trabaho? Oo, syempre.
Dagdagan mo yung pagmamahal. Para kanino ka nagtatrabaho? Para kanino ka nagsusumikap? Para sa pamilya, yung mga anak, makapag-aral. Kami bilang pari, mga naglilingkod sa simbahan, mahirap po. May mga conflict sa schedule minsan. At minsan baka meron ka pang tao na hindi nakakasundo sa parokya mismo. Samantalang pare-pareho namang gusto maglingkod. Pero minsan, meron pa rin hindi nakakasundo. Ang hirap maglingkod. Anong gagawin mo? Dagdagan mo ang pagmamahal sa Diyos. Maging malinaw sa'yo, ba't ka ba nasa simbahan? Ba't ka ba nagsiserve? Para kay Lord. Ba't mo ginagawa ito? Kasi mahal mo ang Diyos. Tapos, ang gagawin naman ni Lord, dadagdagan din niya yung pagmamahal niya. Dadagdagan din niya yung biyaya niya. Dadagdagan din niya yung presensya niya sa buhay mo. Iyon kasi yung paraan eh. Kapag dinadagdagan mo yung pagmamahal na binibigay mo, ang nangyayari, nagiging bukas yung puso kasi ang laki ng binibigay eh. Pero ang nangyayari, kapag binubuksan mo yung puso, nagagawa din natin na mas malaki yung matanggap na pagmamahal, paggabay. Mas malaki yung natatanggap na pagkalinga, proteksyon, at pagmamahal sa Diyos. Kaya pala sinabi ni Jesus, di po ba, kayong mga napapagod, mga nahihirapan, ang gaganda ng ginagawa nyo, mabuti ginagawa nyo, hindi nyo naman pwedeng tanggalin, kailangan yan eh. Anong gagawin natin? We go to God, come to me all you who are burdened. Tapos sinabi ni Jesus, my yoke is easy and my burden light. Anong ibig sabihin nun? Hindi niya tatanggalin yung pinapasan mo, bagkus ipapapasan niya yung kanyang pamatok. At kaya mong pasanin yung pamatok na yon. Bakit? Kasi hindi ka mag-isa sa pagpasan. Kaya pala nakakaya. Kasi kapag dinagdagan natin ang pagmamahal sa Diyos, nagagawa nating mas tanggapin ang dagdag na pagmamahal din. Presensya, biyaya, lumalakas ka, at tumatatag, nagkakaroon ng liwanag ang buhay, nagkakaroon ka ng inspirasyon, kung kahit dati, parang ang hirap-hirap, hindi naman siya dumali, hindi naman nabawasan yung gawain, pero nakakaya mo. Kasi dinagdagan mo ang pagmamahal. Si Jesus hindi siya naparito para pawalang bisa, bawasan, tanggalin ang mga utos, ang mga turo. Hindi. Naparito siya para ipaliwanag, para ganapin iyon. At ano ang paraan na ginamit ni Jesus para ipaliwanag, para tuparin ang mga utos, ang mga turo, ang mga batas? Ipinakita niya sa krus. Inialay niya ang kanyang buhay. Isang malaking pagpapakita ng pagmamahal. Sa pagmamahal, naisakatuparan niya ang kautusan, ang aral, ang mga utos. Mga kapatid, minamahal ka ng Diyos. At meron ding mga tao kang minamahal. Mga taong mahalaga sa'yo. May mga gampanin, hindi pwedeng tanggalin. Pero makakaya po natin. May sasakutuparan sa isang napakagandang paraan. At pinakita ni Jesus ang paraan. Binibigay niya sa atin ang halimbawa. Katulad niya, siya ay nagmahal. Ikaw din, sa iyong pagmamahal, maisa sa katuparan mo ang mga utos, ang mga aral, ang mga ipinagagawa sa iyo ng Diyos. Amen.
Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama, ang nagbibigay ng lahat ng mabubuting biyaya upang lagi nating sundin ang kanyang batas ng may bukas na loob, katulad ni Kristo, ating itutugon. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang simbahan naway maghatid sa mga tao ng liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga mambabatas naway magsagawa ng mabubuting batas para sa kapakanan ng mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpatupad ng mga batas at maghatid ng kalayaan at katarungan sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang lahat ng tao naway makilala ang Diyos at sundin ang kanyang mga batas na nakasulat sa kanyang puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga may sakit, mga kapuspalad, at mga nangungulila, naway mabigyan ng nararapat na pangangalaga, atensyon at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga namatay kay Kristo, naway pagkalooban ng pag-ibig at habag sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ama namin nasa langit, pagkalooban mo kami ng biyayang makasunod sa iyong mga utos at magtaguyod ng iyong batas at salita sa lahat ng mga nasa ilalim ng aming pangangalaga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin mga kapatid, upang itong ating pag-aalay kaligtaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumik, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan at kami pagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay. Pakundangan sa paghahain ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo ay Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap
Tinutulungan mo ng aming maitumpak ang kinamiyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan. Ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ang kadakilaan mo. Hosana, Hosana. Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito. Pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Pagpapatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, aming Santo Papa, at ni Dennis, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalaanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Bireng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo.
sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ng Panginoong Jesus, lakas loob tumawag tayo sa Amang nasa langit. Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Piniling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panong sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyoyin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan. Kapayapaan mga kapanalig. Diyos na nagawalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ordena ng Diyos na nagawalis. Sa amin, Agnus Dei, Vitoris, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Minamahal niya tayo. Halina, tanggapin natin si Jesus sa banal na piging.
Di ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanalin ng aming pinagsaluhan sa pag ng banal na pakikinabang, sa kapagiging dapat namin sa mga pangakong ibibigay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyoin. Pagpalain kayo, ingatan kayo, tambunin yung pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan, binabago ng pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.